Ang daming natuwa na nakita nila si Alden Richard na dumalo sa wedding ni Jose Manalo kasi nga ang tagal na ring hindi nakikita si Alden na nakasama ang Dabar Cats. Mula nga noong lumipat ang Itbulaga sa TV5 ay hindi na napagkikita si Alden na nakasama sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon o kahit sina Alan Kay, Wally Bayola, Paulo Ballesteros at Jose Manalo na understandable naman dahil si Alden ay exclusive artist ng GMA7. Anyway, super happy nga ang mga fans na nakita si Alden sa Jose Mergin Wedding sa Boracay Island. Sabi nga nila, ganun pa rin si Alden na hindi talaga nakakalimutan ang Dabar Cats. Malaking bahagi nga naman sa buhay ni Alden ang Itbulaga at aminado naman siya na mas lalo siyang nakilala noong nabuo ang tandem nila ni Men Mendoza ang Aldab. At kaaliw-aliw nga na dahil sa pag-attend ni Alden sa wedding ni Jose Manalo, naging maingay na naman ang Aldab, nag-trending na naman sila. Kaloka nga lang ang mga hashtag nila sa Twitter na boycott pa rin at no to solo project. Pero makikita nga kung gaano kabait na tao si Alden na binibigyan talaga niya ng oras ang mga kaibigan niya na kahit super busy siya, lumipad talaga siya pa Boracay para maibigay ang hiling ni Jose. Si Alden at Jose ay naging malapit na magkaibigan sa Itbulaga at alam naman natin ang naging partisipasyon ni na Jose Wally sa Kalye Serye. Anyway, aliw rin ang reaksyon ng mga fan at netizen sa pagdalo ni Alden sa Jose Mergin Wedding na mababasa mo nga sa mga comment na sana ay sinama ni Alden si Catherine Bernardo. Mukhang magkadugtong na talaga ang pangalan ni Catherine at Alden na kung nasaan ang isa, palaging inuusisa kung nasaan ang isa. Talagang mahirap na ngang paghiwalayin ang Katen. Well, abang-abang na lang ang mga fans kung ano raw ang susunod na proyekto ng Katen. Catherine Bernardo at Daniel Padilla, may chance pa daw magkabalikan. Okay, ngayon sagutin mo na yan. Although napag-usapan na Napag-usapan dati. ulit-ulit. Kaya Alam mo, hindi namin masabi. Kasi syempre, nag-iiba ang takbo ng panahon. At saka, waste nga, di ba? Computer na yan. Pag Naliligaw pa. hindi ka naliligaw Di ba? Alam mong ganito yung oras, sasabihin niya ganitong oras ang... hindi, may kita mo dun sa app. Estimate time of arrival. Estimate time o EAT, arrival ETA. time. Estimate arrival time. Yang ganyan, EAT. ETA. ETA, yan. Estimate time of arrival. Pag nadudong ka na, pag nagbiyahe ka na, nagbabago Hindi na nagbabago na yung oras, ganun-ganun, malilate ka na or something. Minsan, napapaaga, yung mga ganun. Hindi natin masabi kung magkakabalikan sila, tadhana na lang. Tadhana na lang makakapagsabi at siguro ginusto na yon. Pero for now, masayang-masaya si Catherine kay Alden So wag na natin haluan muna ng mga ganyan. Hayaan muna natin si Daniel na magkaroon siya ng sarili niyang kaligayahan, sarili niyang peaceful life. Di ba? Ganun din naman si Catherine. At wag naman na nating, kumbaga, parang lagyan ng nega-nega yung cut din na yan. Kasi ang ganda ni. Ako naman, Ang kasi ganda. nakikita ko kung gaano kasaya ang buhay ni Catherine Bernardo ngayon. To be honest, kumpara nung sila ni Daniel, nakikita naman natin ang mga ginagawa ni Catherine, hindi niya nagagawa nung sila pa ni Daniela. So, di ba pinag-usapan nga natin na dati kahit damit na sinusuot ni Catherine, kailangan may approval ni Daniel. Pag di niya gusto, parang kailangan ulitin. Minsan may mga nasisisi pa pagdating sa ganon. Yung glam team, di ba? Kaya naman yung glam team din, sobrang happy sila ngayon kasi nagagawa nila na ibibigay nila lahat ng mga dapat kay Catherine. Kung ano yung dapat ipasuot kay Catherine, kayang-kaya na ngayon. Of course, yung mga nakikita natin na may mga pinupuntahan si Catherine ngayon, dati kasi hindi talaga yan pwede. But kung ako lang naman si Catherine for ilang years na naranasan ko na parang medyo limitado ang mga galaw ko. Tas ngayon na-experience ko talaga na masayang-masaya for 1 year na 'di ba? Itutuloy-tuloy ko na muna ito. Wala naman akong nararamdamang lungkot sa panahon ngayon. Overwhelming nga ang happiness at kitang-kita naman 'yun kay Catherine. Kaya feeling ko malabo. Feeling ko lang sa ngayon. Oo.
At saka, parang hindi naman gagawin ni Catherine na makipagbalikan agad-agad. Or sabihin natin siguro in 2 years or 3 years time, parang hindi naman niya gagawin makipagbalikan kasi syempre, isa sa alang-alang niya rin kung ano mararamdaman ng pamilya niya. Oo. 'Di ba? At syempre si Daniel, sa alang-alang din naman niya kung ano mararamdaman din ng pamilya niya, 'di ba? Pero syempre, kung sakali man bago sila magkabalikan, siguro darating ang time na gagawa pa rin sila ng project eh. So doon muna tayo mag-take. Kung gagawa sila ng project, doon na natin sila babasahan. At alam niyo, hindi naman totoo yung parang pinalalabas ng iba na kesyo, pinalabas lang na break na para lang makagawa ng project with Alden at eto nga, kumita na nga ng billions. So pwede nang bumalik uli with Daniel. Wala pong ganon. Hindi naman yung gagawin ng company. Tsaka hindi na po uso yung pinapalabas ngayon yung kunyari nagbe-break para lang sa career. Wala nang ganon. Noong araw siguro na wala pang social media, di ba? Kasi kayang-kaya talaga ng mga movie press at ng mga producer na gumawa ng mga gimmick, gumawa ng issue para mapaniwala ang mga fans. Pero ngayon, malabo na, hindi na nakakakilos ang lahat ng artista. Konting kibot, konting galaw, alam na agad ng mga fans. And to be honest, mas una pa nga minsan ang mga fans dahil sila, kung nasa ng idol nila, nandun din sila, di ba? So sa panahon malabo ngayon, na mahirap talagang magtago eh. Correct. Tsaka, hindi rin gugustuhin itong dalawang to na masalang sila sa isang mas matinding panlalait. Di ba kasi siyempre, nakita mo nga, di ba? Nakita nyo nga, yung kumalat na nga na balita na dinalaw nga, di ba? Parang nag-sneak in agad itong si Daniel sa dressing room ni Catherine. Nag-trending na kaagad. Tapos, di ba parang nagnega na kaagad. Ang daming violent reaction. Hindi ganun kadali ang magkaroon ng balikan, lalo na buong bayan ang involved. Yes, dahil ultimo mga politician nung nag-announce ng breakup yung dalawa, naapektuhan. So ngayon tama yung buong bayan eh. Kasi ano yan eh, kumbaga baka kung gagawin ni Catherine, baka hindi na susuportahan. Actually, may mga ganun Diba? akong nababasa eh. Baka itong dalawang ito kung si Daniel, baka maibaon na talaga ng, di ba, ng mga fans ng mga netizens sa hukay sa pagkamuhi nila, di ba? Dahil, hindi, kasi syempre, alam mo naman ang mga comment ng mga yan, di ba, kung kinakailangan ka nga lang patayin ng mga yan sa comment, di ba, ginawa na nila eh. Sa totoo lang. Pag May mga binabasa. pinapatay na nga, di ba, na buhay pa. Yung mga Correct. tipo nga, tsaka si Catherine, hindi niya sisirain ang tiwala at yung magandang image na naipundar niya sa panahon ngayon. Oo. Kasi alam niya kasi na mawawala din naman to, lalamlam. Hindi naman talaga lahat ng mga forever, artista. kahit sino naman. Oo, kahit nga pinakasikat ng artista ka, darating ang time na lalamlam. Ang pangit naman kasi simula mo pa lang, nadudoon ka na, tapos bigla ka na kaagad bumagsak. Correct. Hindi maganda yon. Mautak na tao si Catherine. Parang sa panahon ngayon, sa kanyang estado, mas uunahin niya yung kanyang personal na interest at hindi yung kanyang puso. Correct. At saka, Pero, kung ito naman ay nagbibigay sa kanya ng magandang vibes at ito naman ay nagiging masaya siya everyday at yun nga ay si Alden, go, di ba? oo. Kaya ang pinaka-wish talaga ng mga fans ngayon, lalo ng Catden fans talaga, ay masundan pa ang project na yan. At actually, teleserye yung wini-wish nila na magsama yung dalawa. Correct. Pero eto, yung speaking of Katniel pa rin, alam nyo, nung nasaktan naman si Catherine, hindi lang siya ang nasaktan, pati yung pamilya niya, ang mga kapatid niya. Nakita mo naman kung paano mag-post ang mga kapatid ni Catherine laban kay Daniel. Hindi man binabanggit ang pangalan, pero nakikita mo yung mga IG story, yung mga patutsada. So, si Catherine, ang dami niyang dapat i-consider. And for sure, Oo nga. hindi, wala. Pero sana sa susunod, no, kung magkakaroon ng love life si Catherine, kung ito man ay si Alden, na alam Or naman bago. natin ay totoo naman, di ba? Sana wag nang pakialaman, wag na natin diktahan kasi kawawa naman itong si Catherine. Ano to, all her life na nasa showbiz siya panghihimasukan natin. But the price you have to pay, that's the price you have to pay. Ako, Bilang hindi ako- isang sikat na artista, talagang, di ba, nung in-expose mo ng sarili mo, parang feeling ng mga tao, ng mga fans, property ka na nila. Hindi ako naniniwala sa ganyan kasi Ganyan. kahit paano, 'di ba? Kinakailangan naman natin hindi ito mga karakter sa pelikula na kung ano lang yung nakikita, kung ano ang gusto nating makita sa kanila, yun lang yung dapat nilang gawin. May buhay din naman 'to eh. Okay, sabihin nga natin utang na loob nga nila. Utang na loob nila na
sa inyo, sa mga fans, sa netizen, ang pagsikat nila. Pero, at kaya sila nagkakaroon ng magandang buhay, kaya sila Dahil doon. yumaman dahil doon. Pero, alam nyo, pag nag-iisa lang yung mga yan at wala sila sa pelikula at nasa kwarto sila, mas matindi pa ang pinagdadaanan ng mga yan. So, ibig sabihin, bigyan natin sila ng pagkakataon na asikasuhin or sila lang munang gumalaw sa mundo nila. 'Di ba? Mm-mm.